Mga bro, paano kung sa 2026 magsimulang mag-iba ang tunog ng langit ng Pilipinas? Hindi ito pelikula, hindi rin chismis, kundi seryosong delivery ng mga bagong aircraft na magbabago sa kakayahan ng Philippine Air Force. Kung gusto nyong malaman kung bakit critical ito na nga. Noong June 3, lumagda ang Philippine Air Force sa kontrata kasama ang Korea Aerospace Industries para sa 12 karagdagang FA-50PH light fighter jets na kayang umabot ng Mach 1.5. Isa itong malinaw na pahayag na seryoso ang Pilipinas sa pagdepensa ng sariling airspace. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $700 million noong panahon ng pirmahan, at kasama na rito ang comprehensive logistics support. Mas mahalaga pa mga bro, ang mga bagong FA-50PH na ito ay mas advanced kaysa sa 11 units na kasalukuyang nasa serbisyo ng PAF. May kasama na itong air-to-air refueling capability, mas advanced na radar systems, at mas pinalawak na weapon integration. Ibig sabihin, mas mahaba ang oras sa ere, mas malawak ang saklaw ng radar, at mas seryoso ang combat capability. Ang deliveries ay inaasahang magsisimula sa 2026 hanggang 2030. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Consuelo Castillo Basco, inaasahan din ng Air Force ang pagdating ng mas maraming A-29B Super Tucano aircraft. Ito ay tugma sa paglipat ng PAF patungo sa territorial defense sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ang Super Tucano ay subok na sa close air support at counter-insurgency, at napakaangkop sa operasyon sa loob ng archipelago. Hindi lang fighters ang paparating. Next year at mga susunod na taon, inaasahan din ang karagdagang C-130J transport aircraft, NC-212I light transports, Bell 412 helicopters, at ang huling batch ng Black Hawk choppers.